Medyo marami nagulat dun sa sinabi ni Secretary Malaya dun sa inyong hearing kanina na na may information operations. I think that's the way he put it, di ba? Information operations or at least indicators or indications of information operations yung China dito sa Pilipinas that may be directed or targeted at the elections. But let me start off with that, sir. Would that in itself be illegal or Yes, unusual? Definitely. Definitely. That's una pa lang, kahit sa United Nations Charter, Article 1, violative na yon, yung friendly neighborliness relations between states and blah, blah, blah. So, yung panghihimasok na yun na na-uncover natin, simula pa kahapon, papunta dun sa hearing kanina ay talagang kasuklam-suklam kasi all walks of life ay apektado. May mga nagpapanggap na teacher, may mga nagpapanggap na sundalo, may mga nagpapanggap na estudyante, OFW, tapos kasama sa national conversation, giving their own political views or what have you. Pero there's falsification involved. Pilipino. Ay, ganun nga po. At meron na mga kaso na file. Meron ng kaso na file, kung i-relate nyo doon sa Palawan 5, yung espionage, kung i-relate nyo doon sa nahuli sa El Grande sa Subic, yung i-relate nyo doon sa nahuli sa San Antonio Village sa Makati. So, lahat po ito connected So, yun po, may mga kaso naman na file na. Pending na po sa Regional Trial Court. Sorry, let me take a step back, Senator, for the benefit of our viewers who haven't been following the story kasi nag-pivot tayo kaagad. So, in your hearing earlier, one of the biggest findings was that the Chinese embassy in the Philippines contracted PR firms here in the Philippines, for instance, a Makati-based marketing firm to spread pro-Beijing narratives and to attack those who support the Philippines' position in the West Philippine Sea. It is clearly a troll operation. So troll farm talaga sila and influence malign operations. Tapos may present ka din mga evidence like a check that was made out to the tune of 930,000 pesos? 930,000 pesos made out. The PR firm is called Infinitus. Tapos, kwento mo sa amin, Senator, how these came to be, how you uncovered the evidence, and what makes you so sure that they are, doing what you say they are. Yeah, ebidensya naman. Nakita niyo yung mga screenshots na pinakita ko kanina kung na-flash yung sa screen. And we call this now MyFi. Malign influence, foreign interference. So, lahat po ng ginagawa natin, pati yung pag-hack, aminado yung pag-hack ng DICT, DOST, at ibang malalaking ahensya, nagpapatunay na nakikialam sila directly sa ating national conversation. At ang purpose ito, hindi lang to influence the discussion, but to really attack the government and pursue their vision of making the Philippines a province of China. Senator, hindi ba output ng Senate hearing nyo yung investigahan at possibly kasuhan itong outfit na ito? Dahil ngayon ako nakakita ng isang kontrata na clearly nakalagay yung troll operations, no? Correct, at yung mga tinanong ko ng mga legitimate PR firms, hindi nila kilala ito. No? Kaya very suspicious. Sabagay, yung pangalan pa lang, Infinitus. Malaki po yung opisina nila sa Makati. Kung palagay ko, meron ng media nagpunta doon. At kita niyo naman, pati yung check-in na i-present ko kanina. At marami pa kong iba, hindi na lang natin na kahaba na yung kasi pangalawang araw na po ito ng hearing. Yung una kahapon, yung mga drones na forensics na karugtog po ito yung kanina. So nagpapatunay ito na malawakan talaga yung panghihimasok sa ating lipunan ng China. Malawakan po yung panghihimasok sa ating policy making personalities, bodies, at lahat po ng meron silang interest ay talaga pong napapasok nila na uncover din kanina, meron din silang espiya na doon sa loob ng mga ahensya dahil mas madali yun. Senator, anong pwedeng gawin natin ngayon? Ipapatawag niyo ba yung may-ari ng Infinitus? Saka anong criminal case or kung anong kaso ang pwedeng i-file sa kanila kung sakasakali?
Opo. Meron po tayong antiquated law, yung Commonwealth Act pa to, 616, na nandun po yung Nako. espionage. Meron din pong maliliit na provision sa revised penal code. Pero noong araw pa kasi yung mga batas na yan, kaya yung tenor niyan, wala pa naman mga social media noon, ibang klase pa ang espionage noon. Literally talagang yung cloak and dagger, magkikita, hulog yung sulat sa bote, sa sigarilyo. Yun po yun noon. Kaya may mga kaso na nasampahan. Itong sa Infinitus, hindi ko na lang natanong kanina yung Securities and Exchange Commission, parang iba yung representative na pinadala nila, iba yung kahapon. Kaya siguro may mga administrative proceedings din ng SEC kung paano babaliwalain yung kanilang SEC registration, among others. Yung mga cyber law natin, walang na-violate ba sa ganyang klaseng operation? That's a disinformation operation, trolling. Wala bang papasok under the new laws? Yun nga po yung gusto nating gawin ngayon. Nakapag-file na ako ng panukalang batas noong patong February patungkol dito. Bago pa ito nagkahulihan itong mga sambales, itong Palawan fight, may na-file na po akong panukalang batas. So, unfortunately, naka-break ngayon, kumpanya. So, hindi po ito natalakay. So, siguro, pagbalik na nasa top tier ito ng pag-uusapan dahil mahalaga pati educational system natin. Kung nakakalungkot pag binuksan natin, nakakalungkot sabihin na gusto talaga nila na maging mahirap lang tayo. So, sir, I get where you're coming from. Sorry, Bok, can I just ask you? Follow-up lang kay Ami. Sir, kung hindi ipapatawag si Infinitus or if you're not able to get a hold of them, what about the Chinese embassy? Will you require a response from them? No, they have this sort of diplomatic immunity. You cannot summon them. But tingnan natin kung ano yung, kasi 2 araw na ito, hindi na rin ako nakakapangampanya. Dahil dito na napunta, humaba na, kaya siguro bukas hold muna. Tingnan natin kung ano yung react. May magre-react definitely if it's not the Ministry of Foreign Affairs in Beijing. Itong Infinitus. Sir, I'm looking at what you were referring to kanina, yung Commonwealth Act number 616. This was passed in June 1941, before World War II, basically. You mean we have nothing more updated than this? Yun na nga sabi ko, wala tayong batas. Yung mamanman, pagtitiktik sa mga base militar, wala pa yan. Hindi pa natin nababago yan. Tumaan po yung Cold War, hindi naman natin naranasan yan. Hindi rin natin na-consider siguro na pagdating ng ganitong panahon ay meron ng mga teknolohiya na nagagamit, kagaya ng mga drone na nilabas ko kahapon, nakukumand pala yung sa satellite, lumulutang para mag-transmit sa China at marami pang iba. Okay. Kailangan din kasi natin maunawaan that for the past 80 years, ngayon lang tayo nakaranas na isang foreign power invading our territory. Kaya alam ko nung senador pa si Senator Panfilo Lacson ay gusto na niyang gumawa ng batas tungkol dyan, tungkol sa espionage. Dahil nga sabi niya masyado nang malayo yung existing na batas natin na ginawa pa noong World War II. Kaya napapanahon lamang na i-review at gumawa ng naaangkop na batas tungkol sa espionage. Opo. Yung final ko po, updated na po yun sa penalty. Kasi pati po yung non-bailable, yung ibang offenses, considering that this involves national security. Kasi ngayon, bailable, lalabas din sila. Kaya napakaluwag para sa mga ganitong uri ng kriminal na makalabas ulit. Senator, tungkol dito sa nabanggit nyo na Palawan 3, yung hinuli at pinagsuspetsya ang mga espiya, bakit medyo tahimik yung ating Department of Foreign Affairs? Just 2 days ago, may nag-launch ng movement to free the Palawan 3, no? Palayain sila. Pero bakit parang yung gobyerno, after maglabas ng statement before, ay medyo tahimik na? Wala bang balak yung committee nyo na pressurein yung ating Foreign Affairs Committee na magbigay naman ng mahalagang pressure sa China tungkol dito? Pwede po gawin yon, pero siguro ito, alam naman ng diplomacy,
baka napasok din sila sa mga, alam ko, isa sila sa mga nahack yung DFA. So, yung mga pagkilos din ginagawa sa loob dyan ng China, doon man sa mga pamunuan nila, sa yung mga troll, kasama po yan. At siguro, kinukonsidera nila yung 3 Pilipino na hinuli rin ng estudyante, taga Palawan, na nandoon po sa China. So, lahat po yan na binabalansa. Iba na pang pukubilos ang diplomatic community. Ami? Senator, I'm really surprised na wala tayong batas na against trolling, ano. Kasi meron na rin mga pinailan ng kaso ang NBI na related naman sa dissemination ng fake news, disinformation, malicious information. Wala bang papasok man lang doon sa mga bagong batas na yon para kung sakasakali, medyo malakas yung penalty? Opo, covered na yun po yung final kong batas yung Senate Bill 2175. Covered na po lahat yan. Updated na po yan. Kapantay na po yan ng ibang mga European countries. Sir, if you don't mind, Pero sir. yung existing ngayon, wala? Yung existing law natin ngayon sa cyber? Yung pa rin dati. Opo. Yes, sir. Oh, So, wala. yung ano po, yung classification of documents, restricted, confidential, yun po dati nakalagay po yun sa Steel Cabinet Kaya nakalagay doon, ito yung restricted, ito yung confidential. Ngayon, nasa cloud po lahat yan. So, may iba na ngayon ang treatment dapat yan. Sir, in your bill, sir, in Senate Bill 2175, how exactly do you define trolling? Kasi, sa Pilipinas kasi, big sabi mong trolling, medyo malawak yan Pwedeng nangiinis ka lang. Nangiinis ka lang, pwedeng namubola ka lang. Siguro, Katulad ng political fund. Si Ed po, lagi yan nato-troll. Parang si Ronald dito. Alam niyo, freedom of expression Yes, sir. is coming from a person. And if that person is not a person per se, hindi po freedom of expression yon. Halimbawa po, isang daan troll na nagsalita pare-pareho, inatake ka, hindi na po freedom of expression yon. Yung right to free speech, right to express his views, is attached to a person, not a troll, not a fake person. So, mahaba pa ito, hindi pa ito nadidiscuss sa Senado, pero I'm sure all of this will be tackled. Yeah. Yes, sir. I understand, sir, naman what you mean. Pero on the other hand, sir, people also have the right to adopt pseudonyms or to take on, you have people who have other names in their Facebooks. They're not necessarily trolls. They may just be people who'd rather be anonymous. Paghihimay lamang po. Kasi there are different kinds of trolling, I suppose. There's trolling that has to do with national security. There's trolling that has to do with the personal attacks and all that. I wonder lang how exactly we are going to define these things as far as... It will be defined. It will be defined. Again, the anchor here will be the constitutional provision on freedom of expression. But expression, again, is given to a person, not even an artificial intelligent component has that right. So, yung ating Universal Declaration of Human Rights, yun po ay para sa tao, hindi para sa fake na tao. Yeah. Senator, sorry, last question na, and we're being told to wrap up. But 30 seconds lang, very quickly, how is your campaign going? Hindi naman yata secret that you are, struggling a little bit in the surveys. Ano po yung strategy natin? Dagdag sa tanong mo, dahil last na kasi. Senator, clearly, almost 90% ng mga botante ay critical or anti dun sa invasion ng China sa ating territory. Pero pag pinapanood ko si Presidente Bongbong, parang siya lang yung nag-i-scale up sa ganitong klaseng atake at pag-link nito sa mga Duterte. Bakit yung ibang mga senador parang hindi ine-echo yung ganitong klaseng atake ng Presidente sa mga Duterte in relation sa China? Di ba dapat mag-scale up na laban sa mga kandidato na pro-China? So first part Siguro is po, yung yun campaign lang. strategy niyo, Senator, and the second part, why aren't more of the candidates speaking out against the pro-China candidates? Siguro po, takot sila sa China. Yun naman sa akin, kanina na-uncover din na merong favored candidates sa China na bahagi ng disinformation na kasama po ako doon sa mga talagang tinatamaan na kung ano-anong mga pinagsasasabi na hindi mo na kayang sagutin. So this all influence a voter, a potential voter. Lumalabas ito karamihan ng survey period na. Sabi nung NSC, bumabaha yan. So they have records to prove this. So again,
everything, conditioning of the mind, lahat po ito, infiltrated po, hindi lang yung ating cyberspace, kung hindi, pati po yung ating living room, pati yung ating pong kahapagkainan. So, China really wants to have a victory here without us putting a fight, but we won't allow that. Okay. We'll Maraming leave that. salamat po. Maraming salamat. Thank you so much for your time today. Thank you, sir. Salamat, Dr. Senator. Francis Senator Tolentino. Francis Tolentino. Thank you, Senator.